Nagsimula ang pelikula sa ilang mga mersenaryo na ninakawan ng mga carrier ng armas sa Odessa sa Ukraine. Pinatay nila ang lahat ng mga bantay sa labas, at maging ang mga scientist, bago ninakaw ang isang napakahalagang AI weapon na tinatawag na Handle. Isang agent na nagngangalang Nathan ang ipinatawag sa government office. Nang makarating, itinalaga sa kanya ni Nathan ang tungkulin na bawiin ang Handle na ninakaw 2 araw na ang nakalipas. Tumanggi sa misyon si Nathan nung una, ngunit napilit siya ni Nathan na pumayag, nang sinabi sa kanya na kung mapupunta ang Handle sa maling kamay, magiging mapanganib ito para sa planeta. Inalok ni Nathan ng isang super spy para pamunuan ang kanyang puwersa sa misyong ito, at ang pangalan niya ay Orson. Sa una ay tinanggihan ito ni Nathan dahil napakamahal ng bayad sa super spy na ito. Pinayuhan niya si Nathan na isama na lang ang serbisyo ni John, ngunit sinabi ni Nathan na kasalukuyang nagtatrabaho si John para sa kanyang katunggali na si Mike. Sa huli ay pumayag si Nathan dahil wala nang ibang pagpipilian, at si Nathan ay pumunta sa Africa para makita si Orson na kasalukuyang nagpapagaling pa. Sinabi ni Nathan ang kanyang mga rason, ngunit si Orson ay tumanggi dahil siya ay nakabakasyon at nagpapagaling mula sa kanyang nakaraang misyon. Matapos ipaliwanag ni Nathan na medyo mataas ang bayad at ang misyon ay para sa pandaigdigang seguridad, kalaunan ay tinanggap na ito ni Orson. Agad silang pumunta sa Madrid para simulan ang misyon, kung saan nakita nila ang 2 kasamahan na naghihintay sa kanila na nagngangalang Sarah at Davis. Si Sarah ay mahusay na hacker at si Davis ay isang sniper na mahusay sa bawat aspeto, kaya't pareho silang tinanggap para tulungan si Orson sa misyong ito. Pagkatapos ay tumungo sila sa airport upang nakawin ang hard drive na naglalaman ng Handle mula kay Donald, isang delivery man. Hinati din nila ang trabaho. Si Sarah ay nasa opisina na naghahak ng mga kamera at inaalalay ang grupo gamit ang mikropono. Habang sina Orson, Davis, at 2 iba pa, sina Jane at Marcia, ay binabantayan ang mga aksyon ni Donald. Hindi naging ganoon kasimple ang mga bagay dahil may ibang grupo din ang interesado sa hard drive. Pinatumba nila sina Jane at Marcia nang hindi napapansin ni Sarah. Kalaunan ay nalaman niya na ang ibang mga hacker ay minamanipula ang mga CCTV footage. Nang marinig ito ni Orson, napagtanto niya na ang salarin ay si John, na nakikipagtulungan sa kalaban na si Mike. Si Sarah na binabantayan sila mula sa computer, ay agad na ipinaalam kay Orson na siya ay aatakihin mula sa likuran ng 2 tao. Pagkatapos silang tahimik na pinatumba, agad siyang lumabas upang hulihin si Donald. Ngunit sa kasamaang palad, naunahan sila ng mga tauhan ni Mike, kaya nagkaroon ng maliit na away. Pagkatapos silang mabugbog ni na Orson, dumating si Nathan sakay ng van para kunin sila at tumakas. Gayunpaman, habang sila ay nasa kanilang daan, inatake sa puso si Donald. Kasabay nito, may ilang kotseng humahabol sa kanila, na kalaunan ay hinarangan ng kanilang daan para agawin ang hard drive. Alam na papatayin siya ni Mike, inihayag ni Donald kay Orson ng isang mahalagang katotohanan, siya ay pinilit na gawin ito dahil ang kanyang asawa ay binihag, ngunit ang taong bibili ng Handle ay hindi pa nakikita ang kanyang mukha. Sa makatuwid, hiniling ni Donald kay Nathan na makipagkita sa buyer sa Madrid at magpanggap bilang si Donald. Pagkatapos ay hiniling rin ng matanda sa kanila na iligtas ang kanyang asawa, bago siya tuluyang namatay. Kaaway din nila ang oras ngayon, dahil pinipilit ng mga tauhan ni Mike na buksan ang pinto ng kotse mula sa labas, habang dino-duplicate nila ang data mula sa hard drive. Noong na-duplicate na ang data, binuksan ni Mike ang pinto at kinuha ang kopya ng hard drive. Sinabi ni Sarah na hindi nila kailangang mag-alala dahil wala itong silbi kung walang passcode. Ang tanging pagpipilian ni Nathan ngayon ay magpanggap bilang si Donald para malaman kung sino ang bibili ng Handle. Kalaunan ay ginawa niya ito at nakipagkita sa buyer. Si Sarah, na nakilala ang mukha nito mula sa camera, ay natuklasan na ang isa sa kanila ay si Ben Harris, isang abogado para sa isang illicit arms dealer mafia boss na si Greg Simmons. Nang malaman ito, nawalan ng pag-asa si Orson at nagduda sa kanyang kakayahang hulihin si Greg, na sobrang maliksi at isa sa pinakamalaking arms dealer sa mundo. Napansin ni Sarah na si Greg ay may mabuting loob para sa mga ulila, at may gusto sa isang aktor na nagngangalang Danny Francesco, kaya nakakuha siya ng ideya upang pakinabangan ito. Bumalik sila sa Amerika, na may planong gamitin si Danny na paboritong aktor ni Greg. Magpapanggap si Sarah bilang kanyang girlfriend, at pipilitin siya ni Orson sa pamamagitan ng pangbablackmail sa kanya gamit ang nalaman nilang sikreto ni Danny na nakikipagtalik sa kanyang hipag. Hiniling ni Orson kay Danny ang kanyang tulong sa pagdalo sa isang charity event na hosted ni Greg sa France. Sa una ay tumatanggi si Danny, ngunit matapos ipaalam ni Orson ang tungkol sa video nila ng kanyang hipag, wala na siyang ibang pagpipilian.
Ayaw niyang masira ng video ang kanyang malaking pangalan kaya nagpasya siyang sumunod sa utos ni Orson. Agad na sumakay ang tatlo sa bangka, at nang dumating sila sa yate kung saan nagaganap ang event, sinabihan nila si Danny na i-distract si Greg habang kukuha sila ng maraming impormasyon hanggat maaari. Nang makita ni Greg si Danny, mabilis siyang lumapit sa kanya at hiniling na makipag-usap. Sina Orson at Sarah na gumawa ng plano, ay nakita ang mga tauhan ni Mike. Napag-alaman nilang naghahanap din si Mike ng impormasyon dito, kaya naghiwalay sila at pumasok si Sarah sa silid ni Greg upang maglagay ng mikropono, habang si Orson ay sumunod sa likod at binubugbog ang mga tauhan ni Mike. Left order Ryan. Nakita ni Ben si Sarah, ngunit ginamit ng babae ang kanyang galing sa pag-arte upang lokohin ito at mabigyan ng oras si Orson. Nang makalabas, dumiretso siya kay Danny na kausap si Greg, habang si Orson ay naghanda ng planong pagtakas. Inimbitahan ni Greg sina Danny at Sarah na bumisita sa kanyang mansyon dahil gusto niyang ipakita ang kanyang pamumuhay at kayamanan. Ang kanyang kasosyo sa negosyo na si Alexander ay biglang dumating at kumuha ng litrato kasama si Danny, habang si Greg ay binulungan si Sarah na hiniling sa kanya na maging kanyang kabit at may pangakong bibigyan siya ng malaking bahagi ng kanyang kayamanan. Pagdating ni Orson, sinama na niya ang lahat upang umalis sakay ng inihanda niyang bangka. Lumipat ang eksena kina Nathan at Davis, na nakikinig sa pag-uusap ni Greg at Alexander. Ang pag-uusap ay nagpapahiwatig na ang handle ay ibebenta sa halagang $10 bilyong, at higit sa lahat, si Greg ay kumikilos lamang bilang isang tagapamagitan, at ang pangalan ng totoong bumibili ay hindi sinabi. Kinabukasan, nagsama-sama sila upang subukang tuklasin kung sino ang bibili ng handle. Nagpasya si Orson na pasukin ang bahay ni Alexander upang subukang kunin ang impormasyon ng buyer dahil wala na silang ibang pagpipilian. Kinagabihan, ginawa niya ito, at gamit ang anesthetic gas, pinatulog niya ang mga bantay. Pumasok siya sa kwarto matapos mahimatay ang lahat, at nagawang buksan ang safe at nakopya ang lahat ng data dahil sa tulong ni Sarah. Kalaunan, kinuha niya ang lahat ng pera at alahas para isipin ng may-ari na isa itong pagnanakaw. Nang siya ay papalabas na ng pinto, naabutan siya ng dalawang may malay na gwardya. Don't shoot! Don't hurt me. Come on. Sila ay muling nagtipon sa umaga upang suriin ang resulta ng nagawa kagabi, ngunit pagkatapos nilang hanapin ito, hindi nila malaman kung ano ang balak ibenta ni Greg. Ilang sandali pa, tinawagan si Greg ng isang taong nagngangalang Kasim, at narinig nila ang kanilang pag-uusap. Tinanong ni Kasim si Greg kung ang kanilang kasosyo na si Alexander ay ninakawan ng isang hindi kilalang tao noong nakaraang gabi. Ayon sa pagtatanong, nag-iisa ang salarin at walang kahirap-hirap na tinalo ang dalawang gwardya, at dahil hindi alam ang kanyang pagkakakilanlan, kalmado si Orson nang marinig ito. Si Sarah na hinahak pa rin ang kanilang data ay nalaman ang lokasyon at pagkakakilanlan ni Kasim, na isa palang politiko sa Turkish government. Nalaman rin nila na magkakaroon ng patagong pagtatagpo sina Greg at Kasim sa susunod na 3 araw. Inutusan ni Nathan sina Sarah at Danny na tanggapin ang imbitasyon ni Greg na bisitahin ang kanyang mansyon sa Turkey para malaman kung ano ang kanilang gagawin. Dumating sila sa Turkey at maghiliw silang binati ni Greg at ng kanyang mga gwardya. Si Greg na ayaw mag-aksaya ng oras, ay agad na ipinakita ang kanyang buong koleksyon ng mga lumang kotse at mabilis na binigay kay Danny ang isa sa kanyang mga sasakyan, dahil iyon ang paboritong kotse na ginamit noon ni Danny sa isang pelikula. Habang sila ay lumilibot gamit ang sasakyan na ito, si Sarah na naiwan sa villa ay agad na isinagawa ang kanyang planong pag-hack sa computer ni Greg. Hinak niya ang mga CCTV na minumonitor ni Emilia, ang assistant ni Greg. Sa kabilang banda, sina Orson at Davis ay binabantayan ang mga galaw ni Kasim. Nakita sa paligid ni Orson si Ben, at nagpasya siyang sundan ito. Si Sarah ay nagsimulang maghanap ng impormasyon sa computer ni Greg. Nakita niyang bibili lamang pala si Greg ng mga armas na AK-47 na ninakaw sa simula, at hindi ang handle na hinahanap nila. Nang marinig ito, agad na sinabi ni Nathan kay Orson na wala kay Greg ang kanilang hinahanap, at inutusan siyang bumalik dahil tapos na sila kay Greg. Gayunpaman, sinabi ni Orson na kasalukuyan niyang sinusundan si Ben, at sinabi na malamang ang mga baril ay isang cover lamang para sa handle, at kung si Ben ay kasangkot sa gagawin ni Greg na ito, malamang na may iba pa na higit sa pagbili ng mga baril.
Nakatunog si Ben sa pagsunod sa kanila ni Orson, at hiniling sa kanyang tauhan na harangan ito, habang nag-text siya kay Greg upang humiling ng backup. Gayunpaman, nagawang matap ni Davis ang kanyang mga mensahe kaya hindi ito naipadala kay Greg. Habang binubugbog ni Orson ang lalaki, nagtangka si Ben na tumakas gamit ang ninakaw na motor. Hinabol siya ni Orson gamit ang isang shortcut, ngunit sa kabila ng tulong sa paggabay ni Davis, nakatakas si Ben gamit ang elevator. Nakaisip siya ng ideya, kung saan nagkunwari siyang magpapapicture sa isang lalaki at palihim na inilagay ang kanyang telepono sa bulsa nito. Nang makaakyat sa itaas si Orson, kinumpirma ni Davis sa kanya na naroon si Ben sa kanyang mismong harapan. Ngunit walang nakitang sino man si Orson, at nang siya ay tumingin sa ibaba, nakita niya ang bangkay ng isang lalaki, at ito pala ang lalaking itinulak ni Ben. Maya-maya ay biglang sumugod si Ben at sinubukang itulak si Orson, ngunit mabilis siyang nakaiwas, kaya sa halip ay si Ben ang nahulog at namatay. Sa headquarters, ipinaalam ni Knighton sa kanila na ang nakuhang data ni Sarah mula sa computer ni Greg ay ang talagang handle at ginamit lamang ni Greg ang mga armas bilang disguise. Ang tunay na nagbibenta ng handle ay si Alexander, habang si Greg ay ang kanyang tagapamagitan lamang sa transaksyon. Sinabi pa ni Knighton na ang handle ay may kakayahan na i-hack ang anumang AI program na may posibilidad na gamitin upang maglunsad ng nuclear weapon at maaaring isisi ito sa anumang bansa o tao na maaaring magpasimula muli ng digmaan. Dahil ang taong bibili ng handle ay hindi pa nakikilala si Ben, nagpa siya si Orson na magpanggap bilang si Ben at humingi ng tulong kay Sarah upang palitan ang kanyang boses para maging katulad ni Ben kapag tatawagan niya si Greg para sa passcode. Agad na nakipagkita si Orson sa buyer ng handle na nagngangalang Sergey, noong ang lahat ng plano ay maayos na. Samantala, si Davis na nagawang sundan sina Orson, ay pumwesto na dala ang kanyang sniper upang tulungan ang mga kasama. Sina Sarah at Danny na kasalukuyang nasa mansyon pa rin ni Greg, ay pumunta sa kanilang kwarto upang ituloy ang plano, habang si Greg ay umalis rin para tawagan si Ben para tumulong sa deal. Wala siyang kamalay-malay na ang tunay na Ben ay namatay na, at ang kanyang kausap ay si Orson, sa tulong ni Sarah na binago ang kanyang boses gamit ang AI. Gayunpaman, napansin ng mga tauhan ni Greg na mayroong nanghahack sa kanilang system, at ang hacker ay nasa paligid lang ng mansyon. Matagumpay na naipasok ni Orson ang 15-digit code ni Greg, at natapos ang isang $10 billion deal na pumasok sa account ni Alexander. Sa kasamaang palad, napansin ng tauhan ni Alexander na si Orson ang nanloob sa bahay ng kanilang amo noong nakaraang araw, at sinabing hindi siya si Ben. Si Davis ang naunang sumalakay sa kanila, at nagkaroon ng marahas na shootout, ngunit may ilang misteryosong chopper ang dumating na sinalakay ang lahat. Sa kabilang banda, si Sarah, na nagawang makansela ang pera sa account ni Alexander, ay tumakas sa mansyon kasama si Danny. Pagbalik kay Orson, sinubukan rin niyang tumakas sakay ng sasakyan, ngunit naharangan siya ng isa pang sasakyan. Kalaunan ay napagtanto niya na si Mike at ang kanyang mga tauhan pala ang responsable sa pag-atake, na may misyon rin na nakawin ang handle. Di nagtagal, nagawa nilang makuha ang handle mula kay Orson, at pagkatapos ay walang awang pinatay ni Mike si Sergey at mga tauhan nito. Bago umalis, inutusan ni Mike ang kanyang ibang tauhan na patayin na si Orson, ngunit bago pa man nila ito magawa, inunahan na sila ni Davis. Si Greg na napagtanto na si Sarah ang hacker, ay agad na nagpadala ng kanyang mga tauhan upang habulin ang mga ito. Nagawang mapabagsak ni Sarah ang isa sa mga sasakyan ng mga humahabol sa kanila. Habang sila ay patuloy na tinutugis, nakita sila nina Orson at Davis sakay ng chopper, at nang sila ay dumaan sa isang tunnel, nagpakawala si Orson ng rocket upang pasabugin ang mga humahabol sa kanila. Kalaunan ay napagtanto ni Nathan na may masamang balak si Mike matapos malaman mula sa mga otoridad na hindi siya nagtatrabaho sa anumang sangay ng gobyerno. Nang marinig iyon, nakaisip ng ideya si Orson, at sinabing gagamitin nila ang lahat ng patunay ng krimen ni Greg upang pilitin siyang tumulong. Tutol ang lahat dito at nag-aalinlangan, ngunit hinikayat sila ni Orson at bumalik sila sa mansyon ni Greg. Agad na iminungkahi ni Orson kay Greg na tulungan sila sa pagbawi ng handle. Tinanong niya kay Greg kung sino ang kanilang tunay na buyer, na sinagot naman ito na sila ang dalawang biotech billionaire na nagngangalang Trent at Arnold, na may balak na gamitin ang handle upang magdulot ng glitch sa banking system upang mawala ang credibility ng anumang salapi maliban sa ginto. Plano ng dalawang ito na patasin ang halaga ng ginto na magdudulot ng anarkiya sa mundo, na mahihirapang mag-adjust sa nangyaring pagbabago. Noong una ay tumanggi si Greg na tumulong kina Orson, ngunit matapos siyang hikayatin ni Danny, sa wakas ay pumayag na siya.
Kinagabihan, nagpunta sina Danny at Greg sa gusali kung saan gaganapin ang pagbebenta ni Mike sa handle sa 2 bilyonaryo. Samantala sa labas, tahimik na kumikilos si Orson na pinapabagsak ang mga bantay, sa tulong ni Davis at Sarah na nasa kabilang gusali. Sa isang silid, pinatunayan ni Greg ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pag-utos na pasabugin ng ilang satellite dish sa labas. Ginamit ito ni Greg bilang banta sa kanila, at pinakita ang mga dokumento na nagpapatunay na may impormasyon at lokasyon sila sa kanilang mahal sa buhay lalo na sa 2 bilyonaryo, na labis nilang ikinatakot. Hiniling niya sa kanila na ilipat sa kanyang account ang pera sa transaksyon, kung nais nilang maging ligtas ang kanilang mga pamilya. Nang makaalis na sina Danny at Greg, natatarantang inutos ni Trent kay Mike na ilipat ang pera kay Greg, ngunit tumanggi ito. Habang ginagawa ito ng tauhan ni Trent at Arnold, ipinaalam sa kanya ng tauhan ni Mike na mayroon silang kontrol sa transaksyon at hindi na nila kailangan ang dalawa. Dahil dito, inutusan ni Mike ang kanyang mga tauhan na patayin ang mga ito, at nagkaroon ng shootout sa pagitan ng magkabilang panig, na pumatay sa lahat ng nasa silid. Nang makarating na si Orson sa silid, nakita niya ang case na naglalaman ng handle. Ngunit habang siya ay nakatalikod, biglang lumitaw si Mike sa likod na nagtangkang atakihin siya. Sa kabutihang palad, sinabi ito sa kanya ni Sarah at matagumpay na napatay si Mike gamit ang briefcase. Paglabas ni Orson, sinundo siya ni Sarah at Davis. Pagkatapos ng lahat, bumiyahe sila papuntang Qatar upang ihatid kay Nathan ang handle. Dahil matagumpay ang misyon, binigyan sila ni Nathan ng isa pang assignment, ngunit tumanggi si Orson, na sinasabing kailangan nilang magbakasyon upang magpahinga. Sa pangwakas na eksena, makikita si Danny na kasalukuyang gumagawa ng pelikula na hango sa totoong buhay ni Greg, na siya namang direktor. Maraming salamat sa panonood, sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutan mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong Tagalog movie recap.